Erlinda, bulok ba talaga ang mga paninda mong gulay? Hindi po. Okay, sino itong nagkakalat na bulok ang mga paninda mo? Si Maribel po. Bakit naman niya ginagawa ito sa'yo? Ewan ko po sa kanya, siguro po nainggit po siya sa akin dahil mas mabili po ang gulay ko sa kanya. Mas mabili ang gulay mo. Opo. So, ibig sabihin, yung kanya ang bulok. Siguro po, medyo nabubulok kasi ugali niya bulok din. Diba? Parehas lang naman. Matagal ka na bang nagtitinda ng gulay sa lugar ninyo? Matagal na rin po. So, ikaw, mas nauna ka ba? Opo, mas mauna po Okay, kanya. ikwento mo sa amin ano talaga ang umpisa ng inyong pag-aaway. Dati po yun talaga una po ako nagtitinda sa kanya. Ngayon po siguro sa tiyombo lang inggit na po sa akin at ako'y palabasok kami may magkapitbahay, gumaya po magtinda. Nung po siya gumaya na rin sa akin at tinitin niya po, sabi niya po bulok daw po aking gulay. Sabi ko hindi bulok yan. Tapos sinasabi niya po sa mga tindera ko na namimili sa akin na bulok daw ang gulay ko. Sabi ko hindi po bulok yan. Sabi ko sa kanya, sariwa naman yan. Sabi ko kahit tingnan mukha ko, sariwa. Sa paninira lang ba ng mga gulay kayo talagang hindi nagkaintindihan Opo, o meron doon lang pa po. kayong Wala mga... na po. Sa gulay lang talaga kasi nainggit po siya sa pwesto ko. Kung sa gulay lamang, eh hindi ba't pwede itong palipasin na lang? Lagi po kasi siya nagpaparinig. Lagi po siya nagpaparinig sa akin. Kasi nagnenegosyo kayo, eh hindi maganda to, hindi kayo makaka-attract ng mga mamimili. Hindi ko po iniintindi yun. Basta ang akin po, nagtitinda po ako ng sariwang gulay. Kahit po siya magparinig sa akin, hindi ko po siya iniintindi. Kaya po napuno na ako sa kanya, kaya lagi po siyang naaway na rin.